Ngayong araw po ay February 6 at sa parang araw noong 1911 ipinanganak yung ika-4 na pong presidente ng Amerika, si Ronald Reagan. At siya ay nakilala sa kanyang doktrina na tinawag na Reagan Doctrine. At itong doktrina na ito served as the foundation of Reagan administration support of freedom fighters. Freedom fighters sa buong mundo. Sinusuportahan nila ito. Freedom. And he said, freedom is not the sole prerogative of a chosen few. It is the universal right of all God's children. Gusto kong i-pick up yung salitang freedom. Yung kalayaan, sapagkat ang salitang freedom ay pareho sa salitang kaligtasan o katubusan. At naintindihan mo ito mga bata, mga kabataan na sa in-person and online, ang salitang kalayaan. Ay kung pag-usapan natin ngayong pandemya, alam mo, napakahirap magkasakit ng COVID-19. And so gusto mong makalaya dito, hindi ba? And that's why meron tayong mga face mask and shield. Gusto nating makalaya sa nakamamatay na virus na pumatay ng 5.6 million na tao sa buong mundo. Nagdala ng bankruptcy, nagdala ng kahirapan. Sinong ayaw makalaya diyan? And then merong nagbabantang gera sa Ukraine, West and versus Russia. And then sa ating malapit, sa China and Taiwan, sinong ayaw makalaya sa gera? Magtanong tayo sa ating mga ninuno. Alam ko yan, tatay ko'y dating sundalo ng panahon ng Hapon. Kung anong hirap ng panahon ng digmaan. At ngayon ay isang push button lang. Sinong ayaw makalaya dyan? Sinong ayaw makalaya sa broken homes? Sinong ayaw makalaya sa sirang relasyon? Silang relasyon sa tahanan. Sirang relasyon sa trabaho. Ang hirap magtrabaho. Ang hirap mabuhay. Ang masakit pa niyan, sirang relasyon sa looban ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sinong ayaw makalaya dyan? Sinong ayaw makalaya sa depresyon? May kausap ba ako ngayon? Hindi ko alam anong nangyari exactly sa buhay mo. Meron bang mabigat sa puso mo? Nagdala sa iyo ng depresyon. Kilala niyo si Sayaka Khanda, na nagdub ng version ng Disney's Frozen. Last December, siya yung nagpakamatay. Sabi nila, he's just 30 years old. O bata pa. And just last week, si Miss USA 2019, Chesley Christ, just 30 years old. Isang magaling na abogado, isang maganda, Miss Universe. And then tumalon siya sa napakaganda niyang tahanan. Sino ayaw makatakas sa mga depresyon ng buhay? Ang tanong, saan? Saan tayo makakatakas? Dito sa dinulot ng kasalanan na hindi tayo makakaiwas. At may kwento akong narinig na ganyan. Dahil sa problema sa kanyang tahanan, sa kanyang kapaligiran, gusto niyang hanapin ng Diyos at nabalita niya nandun sa ituktok ng bundok. Kaya naglakbay sa itaas ng bundok at sinagupa niyang lahat ng kahirapan. Pagdating niya doon, hindi niya nalaman, bumaba pala ang Diyos sa kabundukan. Kaya pagdating niya sa tuktok, walang Diyos. Lalo siyang na-depress at bumalik siya sa kanyang tahanan at naroon pa rin ang kanyang mga problema sa buhay. Pero natuklasan niya, bumaba pala ang Diyos.
upang samahan sila at sagipin sila at palayain sila sa dulot ng kasalanan. Yan ang ginawa ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo upang tayo magkaroon ng freedom, kalayaan sa ating kasalanan na ugat ng lahat ng kahirapan. Freedom laban sa darating na puot ng Diyos. Freedom sa impyerno naghihintay sa mga taong walang Diyos. Bata, kabataan, matanda. Sinong ayaw makalaya dyan? Just 1 month, nung panahon ng Pasko, kung ang Pasko ay pagparito ng Panginoong Hesukristo, palagay ko maraming mga tao ngayon at mga Pilipino at baka kayo, nalimutan nyo na ang dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo. At dito sa chapter 2 ng sulat ni Luke, alam natin kung gaano kasaya ang mga tao na sa lipunan ay hindi tinatanggap ang mga shepherd. Subalit pinahayag sa kanila ang magandang balita na nag-aalis ng takot sa puso. Si Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan. At tunay na luwalhati sa Diyos at kapayapaan sa kanyang mga taong kinalugdan. Sapagat itong sanggol na ito ang katuparan ng propesiya sa lumang tipan na mahabang panahon na inaabangan beginning Genesis 3 and verse 15, yung dudurog kay Satanas at magpapalaya sa tao sa kasalanan. Siyang sinabi sa aklat ng 2 Samuel 7 verse 13, siya ay magtatatag ng kahariang walang hanggang. Siya ang katuparan ng Isaiah 7 verse 14, ang Panginoon mismo magbibigay ng tanda at narito ang isang birhen na maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalang ano? Tanda mo pa? Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng panahon, may pandemic o wala, siya ang katuparan ng Isaiah 9 verse 6, sapagat sa atin ipinanganak ang isang bata at sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kung kaya sa pagdating ng tagapagligtas, ang napakasamang tao na si Pablo na nagsabi, ako ang pinaka-chief of all sinners. And yet, kinahabagan ako ng Diyos. Siya nagsabi sa mga sasamang tao na binago ng Diyos sa unang Korinto 2:2, sinabi niya, wala akong nais na malaman ninyo maliban si Kristo at ang kanyang gawa. The person and work of Jesus Christ. At kahit siya'y nakabilanggo, Pilipos 1:21-23, for me to live is Christ and to die is gain. So therefore, ito ang kailangan mo. Kailangan ng freedom. Hindi mo matatagpuan ito sa kanino man. Kaya tinawag ang gawa ng Panginoong Hesukristo at kanyang persona na Ebanghelyo, magandang balita. Kailangan mo ito, mga kapatid. Kahit matagal ka ng mananampalataya, hindi tayo mga bato o bakal na hindi nangihina. Kailangan natin ang Ebanghelyo araw-araw. Kailangan niyo ito, mga anak, mga bata. Huwag mong hintayin mawasak ang buhay mo. Kailangan mo ng Ebanghelyo. Mga kabataan, huwag kang tumingin sa kanino man. Upang ikay mapalaya, there's no freedom outside
of Jesus Christ. At kayo na tumanda, alam nyo, hindi kayo mabubuhay ng 200 years o 150 years. Sooner or later, you will be gone. And there is no other hope except Jesus Christ. And so here in the Gospel of Luke, kung sasummarize natin ng 2 volume ni Dr. Luke, nakasakasama ni Apostle Paul, ang summary ng kanyang good news according to Luke and book of Acts, Acts of Jesus Christ, through the Holy Spirit and the Apostle, is this: Jesus Christ is the Savior of all people. Ang Panginoong Heso Kristo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Yan ang thesis niya. At pagdating dito, sa ating teksto sa Lucas 2, verses 21 to 41, makikita natin dito ang impact ng buhay ng ating Panginoon. Kahit siya'y 8 days old pa lang, yung mga tao ng Diyos na sumasampalataya sa kanyang pangako ng tagapagligtas ay namumuhay ng kabanalan, namumuhay ng puno ng Espiritu Santo ng Diyos. Ang mga tunay nagtitiwala sa Mesiya, sa tagapagligtas, ay may kalakasan panloob. Buhat sa Diyos. At sila'y matyagang naghihintay. At sila'y may kagalakan. At sila'y may reward ng pangako ng Diyos. And so the message in this passage na binasa sa atin kanina, Luke chapter 2, verse 21 to 41, na kung saan si Simeon na tao ng Diyos ay siya'y nagpahayag sa verse 28 nung makita niyang 8-day-old na sanggol na kanyang kinuha sa kanyang bisig at pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw ng may kapayapaan ayon sa iyong salita sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Hawak niya ang sanggol. Nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Sa verse 38, itong si Ana ay pinahayag dito pagdating niya sa oras ding iyon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay para sa katubusan ng Jerusalem. Sa awit ni Simeon, para sa kaligtasan ng lahat, maging mga hentil. Kagaya mo na hentil. Kaya itong mensahe na dalhin mo pa uwi at mong hayaan ng dyablo na kunin ang mensahe na ito sa iyo. Mula sa teksto na ito ay nagpapahayag na may kahandaan sa kamatayan ang sino mang nakita sa pananampalataya, sa mata ng pananampalataya, kay Kristo na tanging manunubos at tagapagligtas ng makasalanan. Sa mga nakita sa pananampalataya, kagaya ni Simeon, na nakita niya ng physical, in person, sa atin sa pananampalataya, sa Biblia at sa tulong ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi natin maiiwasan ng kamatayan. Kahit Kristiyano mamamatay. Galing ako sa conference last year at sinabi ng
pastor doon na COVID din ang buong pamilya niya. Sinabi niya, 17 pastors na kaibigan niyang namatay sa COVID. Kahit ikay lingkod sa Panginoon at kagamit-gamit sa Kanya, you will die. We will all die. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tanong ay, are you ready? Kung ikaw ay na kay Kristo, at nais natin, lahat tayo na kay Hesu Kristo, meron tayong kahandaan sa mga ganap na hindi natin maiiwasan. Hindi ko sinabi, huwag kang magpagaling, uminom ng gamot, magpadoktor, uminom ng mga masustansya, mga inumin at pagkain. Alagaan natin, regalo ng Diyos, ang katawang ito. Hindi ka makapaglilingkod sa Diyos kung iyong pabayaan ang katawang ito. Pero may kaluluwa ito. May kaluluwa ka. So mga kapatid, mga kaibigan, mamamatay ka. Nakikinig ba kayo na sa online? Di ko kayo nakikita. Nakikita kayo ng Panginoon. Kung nakaligtas ka sa Omicron at Delta, maraming variant nitong Omicron ngayon. Maawa nawa ang Panginoon. Idagdag mo pa dyan ang mga disgrasya sa araw-araw. So ito ang mensahe, mga kaibigan, mga kapatid. At nawa, pagpapalain niya ito dahil ito ang nakalagay sa kanyang pahayag sa magandang balita ni Lucas at sa buhay nila Jose ni Maria, ni Simeon, ni Ana, yung impact ng buhay ng Panginoong Hesus ay may epekto ngayon at sa walang hanggang buhay. May kahandaan kagaya ni Pablo, for me to die is gain. May pangako na new heavens and new earth. Revelation 21, wala nang pagluha. Wala nang kirot. Ang kabaliktaran ay Revelation 21:8. May apoy na walang hanggang. Dalawang bagay gusto kong alalahanin natin dito. Hindi ito automatic. Ang pagparito ng Panginoon upang tayo bigyan ng freedom ay nauhulugan ang kanyang kamatayan. Sapagat nang nasa ilalim ng batas ng Diyos ay mamamatay. Nasa ilalim ng sumpa. At yun ang kanyang tinupad. Kaya number 1, si Kristo ay nagpasakop sa banal na kautusan ng Diyos. In verses 21 to 24 and 39 and 40, makikita natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang mga magulang, ay nagpasakop sa batas ng Diyos. Siya ay law-abiding citizen. Perfectly, righteously. And then secondly, dito sa banal na kasulatan, ay makikita natin ang napakaliwanag na si Kristo ang tanging nagliligtas sa sumpa at hatol ng kautusan ng Diyos. Maliwanag yan kay Simeon, maliwanag yan kay Ana, maliwanag yan kay Jose at Maria, maliwanag yan sa mga Hudyo na alam nila ang Biblia. Sa lumang tipan, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid. Ikaw, ako, ay bumagsak sa kasalanan. Walang ibang paraan. Sapagkat tayo'y hindi nakatupad. Roma 3:10, walang matuwid. Wala kahit isa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang buhay natin dito sa mundo. Pero may magandang balita. Purihin ng Diyos. May magandang balita. Don't miss this good news. Number 1, makikita natin dito ang pagpapasakop ng anak ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao. At ng mga lingkod niya na ginamit si Jose at si Maria
verses 21 to 24, mayroong paulit-ulit na binabanggit dyan ang kautusan. Verses 22, 23, 24, 27, 39, at meron sa verse 21 ang pagtutuli na kinakailangan sa ikawalong araw ang mga anak na lalaki ng mga Hudyo ay kailangan tuliin, sinabi sa verse 21. And then tinawag siyang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya pinaglihi sa sinapupunan. Ito ang batas sa buhay ng mga Israelita na basa at narinig natin sa aklat ng Levitico na sulat ni Moses, Levitico 12 verse 3, na sa ikawalong araw, ang bata ay tutuliin. Nakita din natin ito sa buhay ni Zechariah na napag-aralan natin sa Lucas 1:59 to 60, na ikawalong araw ay dumating sila upang tuliin ang sanggol. Siya'y tatawagin sana nilang Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. Ngunit sumagot ang kanyang ina na nagsabi, hindi, itatawag sa kanya ay Juan. So ang pagtutuli sa kanila ay simbolo bilang mga Hudyo na sila'y hiniwalay. Hiniwalay sa mga taong walang Diyos, mga hintil na sumasamba sa Diyos-Diyosan, subalit sila may tipan sa banal na Diyos. At ito'y utos ng Diyos. Ito'y batas ng Diyos sa bayan ng Israel. Ito'y simbolo na ang Diyos ay banal. Kaya kayo'y magpakabanal. Dito ay merong ding kautusan sa verses 22 to 23 nang sumapit ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, kanilang dinala sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Ang bawat panganay na lalaki tatawaging banal sa Panginoon. So pagkatapos nitong pagdadalang tao at panganganak, dito ay kailangan ng purification ng nanay. Ceremonially, unclean siya for 7 days pagkatapos na siya'y manganak. Ceremonially. So, ayon dito sa kautusan na binigay kay Moses, merong another 33 days bago siya makisalamuha. 33 days he was to keep away from holy things. After that, pagkatapos niya nagawin ang mga seremonya at sila'y mag-aalay. At nakalagay ito sa Leviticus 12:1-5 na nabasa natin. And then merong pag-aalay na gagawin. Merong pagtutubos na gagawin. Redemption ang ibig sabihin. Upang kilalanin na ang tuig sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos. Merong paghahandog ayon sa kautusan. At dahil wala silang pambayad sa mas mahal na offering na lamb, kaya ang kanilang nai-offer ay yung dove or pigeon. So sa makatuwid, nakikita natin na ang pamilya ng Panginoong Hesukristo'y mahirap lamang. Ipinanganak nga sa sabsaban. Wala silang pagbayad para maggawa nila ang hinihingi ng kautusan, subalit may probisyon para sa mahihirap. Ito ang ating Panginoon. Hindi siya pinanganak sa magarang hospital. Hindi siya nakatira sa magandang mansyon. Ito ang pamilya ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nagkatawang tao. So nakita natin ang pagsunod nila sa kautusan ng Diyos kahit na may kahirapan. Pero ang main point dito na gusto kong makita nating lahat, yung pag-ibigay pangalan. Yung pangalan na binigay ng anghel. Ang anghel ng Diyos. At anong pangalan ang ibibigay sa 8 days old na ito, nakasabay sa kanyang pagtutuli? Walang iba, kundi Jesus. Jesus ang kanyang ipapangalan. Yan ang pinaka-sento dito na dapat makita ng lahat. Sapagkat ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin sa Old Testament ay Hosea o Joshua, na sumunod kay Moses na magaling na kanyang commander. At yan ang ibig sabihin yan. Sa Matthew 1 verse 21, ipapangalan mo sa kanya Jesus. Why? Sapagkat siya'y magliligtas ng kanyang bayan. Saan?
sa kanilang kasalanan. Ikaw ba'y makasalanan? Mamamatay ka. Sinong tagapagligtas ng mga kasalanan? Ang pangalang Jesus. Yung sinugo ng Diyos sa John 3:16. Mahal niya sa kabila ng rebuilding mundong ito. Sinugo niya ang kanyang anak upang ang sino man ang sumampalataya hindi mapahamak. Bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Si Jesus ang iyong freedom fighter na nag-alay ng kanyang buhay. Huwag mo siyang baliwalain. Huwag mo siyang ilagay sa margin. Siya ang center ng buhay natin. So huwag mo sabihin siyang irrelevant. Kahit ngayong pandemic na naging dahilan ng iyong depresyon, ng dahilan ng iyong panghihina, ng dahilan ng iyong unfaithfulness. Hindi kay Pablo. For me to live is Christ. Kaya gusto kong hamunin ka. Purihin ng Diyos, nandiyan ka. Upang ikaw ay makaintindi ng pananampalatayang Kristiyano ay nakabatay sa kasaysayan, hindi sa pilosopong mga tao. Nakabatay sa kasaysayan ng Diyos. At purihin ng Diyos kahit sa cellphone, pwede mong basahin ang story, love story of God to sinner like you. Upang ikaw ay mapalaya at maligtas at matubos at maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Kasama sa Kanya magpakailan paman. Dapat maintindihan natin ang mga simbol na ito na ginawa, ang mga seremonya na ito. Ang lahat ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo kahit 8-day-old siya. Siya'y umiyak sapagkat nagdugo ang ginawang operasyon ng pagtulis sa Kanya. At yun ang picture, pagkaraan ng ilang taon, 30 years plus, ang buong buhay niya. Ipagkakaloob niya upang ikay mapalaya, ikay maligtas sa puot na darating sa Judgment Day, sa apoy na walang hanggang. Siya si Jesus, ang Panginoong Jesucristo, na napahayag sa kasaysayan. At kung gusto nating maintindihan, Galatia 4:4, sinabi ni Pablo sa mga kapatiran sa mga taga-Galatia, na natutokso na humanap ng ibang paraan upang tanggapin ng Diyos. Baka ikaw din. Itong sinabi sa Galatia 4 hanggang 5 upang nang dumating ng ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Verse 5, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Anak ng Diyos. Sapagkat hindi ka automatic na anak ng Diyos, anak ka ng dyablo kung wala ka kay Jesucristo. At sasama ka sa iyong amang, si dyablong si Satanas. Ngayon ay araw ng kaligtasan. At kayo mga kapatid kay Kristo, nakita niyo ba ang ginawa ng Panginoon upang tayo'y maging mga anak ng Diyos? Na tumatawag, Aba, Ama. Lahat ng issues sa buhay na ito, kayang-kaya niya. At sa buhay na darating, sapat ang kanyang biyaya. Mga kapatid kay Kristo, mga miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church, ito ang ating Panginoong Jesucristo na nagpasakop sa kautusan.
upang tayo matubos. Verse 13 ng Galatians chapter 3 verse 10, sapagat ang lahat ng umaasa sa gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. In verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin, sapagat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Yan ang ginawa ng ating freedom fighter, ng ating Panginoong Jesucristo. Sariling buhay niya upang tayo'y mapalaya sa sumpa ng kautusan, sa hatol na karapat-dapat para sa atin, upang tayo'y matubos. Pero kailangan niya munang magpasakop, kailangan niyang sumunod sa kautusan ng banal na Diyos, sa kanyang banal na kautusan, sapagat walang ibang paraan upang tayo'y kanyang i-rescue. Sapagat ang kanyang pagtupad, kung tayo'y sumasampalataya sa kanya, ito'y para sa atin. At ang sumpa ay dinala niya para sa atin. So ang Panginoong Jesucristo ay perpekto at walang kasalanan. Ikaw at ako ang dapat mamatay na nasa ilalim ng sumpa. Subalit dinala niya yon sa kanyang sarili. Hindi ba yon ay pag-ibig? Ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? Ibinigay niya ang pinakadakilang kailangan mo. And that's why Romans 8:28, 29, 30 hanggang katapusan, lahat ay nangyayari para maging kagaya kanya na mapapagpakumbaba at masunurin hanggang katapusan ng hininga. So ito ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Siya'y nagpasakop alang-alang sa atin. At sa ikalawang bahagi, sa verses 25 to 38, sa buhay ng mga tao, yung impact sa kanilang buhay. Tingnan natin ang buhay natin sa buhay ng mga matatandang ito, ng mga mananampalataya. May mga kayabangan ng kabataan, akala mo alam ng lahat. Pero yung mga tumanda sa pagsunod sa Panginoon, sa hirap at ginhawa, tingnan ninyo, humingi kayo ng payo, paano sila mapanatili, kahit sa hirap at dusa ng buhay, nagtitiwala sa Diyos. Hindi ba maganda mga matanda, na ganyan ang matanda? At kayo na tayo pala, natatanda na. Mayroon akong kaibigan, sinabi ko, I'm getting old. No, you are already. So kailangan tanggapin. Pero anong klaseng pagtanda ang dapat mong tandaan? Ito ang buhay nila Simeon and Anna na naghihintay sa Mesiya, ang pangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Pareho silang matanda. At sabi ng mga scholars, walang sinabi kung anong edad si Simeon, pero si Anna ay maaring umabot siya ng 103 and 105. At kung interviewin mo siya, how are you, Anna? Kumusta? Anong pangalan mo? Anong nangyari sa buhay mo? Sasagutin niya, alam mo, teenager pa lang ako, nagkaroon ng asawa, pero namatay. Ilang taon siyang balo? 84 years. 84 years. Alam niyo ang kahirapan ng buhay nang dumanas ng sakit sa pagkawala ng mahal sa buhay. Pero ito ang halimbawa at dapat mong tingnan. Hindi yung mga tao matatanyag, mayayaman, mga sikat, mga ganda, pero walang Diyos. Huwag kang tumanda din na gano'n na walang Diyos. Walang ebidensya na may Diyos. At kayo na mga kabataan, huwag mong isipin, automatic sa pagtanda mo, ikay maka-Diyos. Ito ang panahon. Purihin mang Diyos na ikaw ay pinagpala na makarinig ng mga katotohanan ng salita ng Diyos.
upang ikaw ay maglakbay at tumanda na may tunay na paglakad ng katuwiran, ng kabanalan, may pagtitiwala, may paghihintay sa Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Sa pareho silang matanda, pareho silang devoted. Nakita natin dito sa verse 25 ang description ng buhay ni Simeon na tao ng Diyos. Si Simeon ay matuwid, masipag sa kabanalan, naghihintay sa kaliwan ng Israel, puspos ng Espiritu Santo. At si Ana, sa verse 36, 37, siya'y mayroong paghihirap bilang balo pero hindi naging hadlang. Siya ay patuloy na sumamba sa Diyos. Siya ay patuloy na tumatawag araw at gabi sa panalangin sa Diyos. At siya'y nagpapasalamat sa Diyos. Kagaya ni Paul sa Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I say it again. Rejoice. Lahat ng inyong mga alalahanin, ibigay niyo sa Diyos. At ang kapayapaan niya magbabantay sa iyong puso at isipan. Ganyan si Simeon. Ganyan si Ana. Puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Anong puno meron ka sa puso mo? Mga matatanda, mga bata, anong meron kung bubuksan ang iyong mga puso ngayon? Puno ba siya ng pagsamba? Puno ba siya ng pananalangin sa Diyos? Puno ba siya ng pagpapasalamat? Puno ba siya ng devoted to God? Hindi lamang yan. Sa verse 38, siya'y nagpatotoo. Hindi mo maitatago ito para itong ginto na talagang kapag iyong natuklasan, hindi mo maiwasan sa iyong buhay na ito ay ipahayag. At ang ebanghelyo ay higit pa sa kayamanan. Hindi maaaring hindi sumabog ang puso mo at kung saan may pagkakataon sa iyong pamilya, sa iyong anak, sa mga kamag-anakan, sa iyong kaibigan, sa iyong katrabaho, sa anumang paraan, may ibahagi mo ang magandang balita. Iyan. Si Ana. So dito, may aral dito ang mga tunay na matuwid at naghihintay sa pangako ng Diyos ng ganap na freedom, ng kalayaan, sa kasamaan at dulot ng kasalanan at sa kamatayan at sa takot sa kamatayan at sa hatol ng Diyos, sa pangako ng Diyos, may buhay ng matuwid. Hindi baluktot na pamumuhay. May buhay ng may pag-asa, expecting to God, kagaya ng isang pulubi, naghihintay sa Diyos. Sapagkat tayo ay mga pulubi. Tayo ay mga lingkod ng Diyos. At tayo sa ating panalangin araw at gabi, sa ating pananalangin sama-sama kahit na online, humihingi tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo sa Kanya, humingi tayo ng awa sa Kanya, humingi tayo ng gabay sa Kanya. Lahat ng kailangan natin sa katawan, sa emosyon, sa spiritual, now and forever, lahat yon sa Kanya. Tunay na may pag-asa sa Panginoon ay puspos ng Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng ito ay sa tulong ng Diyos Espiritu Santo, ikatatlong persona ng Diyos. Isa ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Siya ang nag-a-apply ng katotohanan na ito. Siya ang naglalagay sa pusong bato. Pusong matigas, na ayaw magsisi, na ayaw tumalikod sa kasalanan. Pero kapag ang Espiritu ang gumawa, dudurugin niya ang pusong bato. Papalitan niya ng pusong masunurin at mapagmahal. Pusong sumasampalataya. Puso nagpapasalamat. Puso na nagtsatsaga hanggang sa wakas. Ganyan ka ba? O sa isang banda, itong virus inilitaw ang puso ng bawat isa sa ating lahat.
lalo na yung virus sa ating mga puso. Makikita din natin dito ang reward ng mga tunay na sumasampalataya sa Kanya, na namumuhay ng matuwid, namumuhay ng may paghintay, namumuhay ng may kagalakan at panalangin at pag-asa sa Kanya expectantly. God will reward according to His promise. Kahit may pangungutya, you can just imagine ang mga paghihirap na dinanas dito nila Simeon and Anna. And yet sila yung mga tao ng Diyos sa lumang tipan na umaasa doon sa pangako sa Isaiah 40. Inyong aluin ng aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo sa puso ng Jerusalem at sabihin niyo sa Kanya na ang Kanyang pakikipagdigma ay tapos na ang Kanyang kasamaan ay pinatawad sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon sa ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ang tinig sa isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang ilang sa pagdating ng ating Diyos. Sila itong naghihintay, sila itong nagtitiwala, sila ay puno ng mga pangako at salita ng Diyos. At naita-translate nila sa buhay araw-araw, ang buhay ng katuwiran, ang buhay ng dedikasyon sa Diyos. May pandemic o wala, dedicated sa Diyos. Ang lahat ng ito ay dahil sa Espiritu Santo. Kaya yung pagpunta dito ni Jose at ni Maria upang ihandog si Jesucristo na bata ayon sa kautusan. At itong si Simeon na naghintay ng matagal na panahon. Imaginein mo kung ilang mga tao ang kanyang in-interview, kung ilang mga nanay at tatay na may dalang sanggol at siya'y nagtatanong, ito na ba? Ito na ba? Ito na ba? Ito na ba? How many times? 100 times? 1,000 times? And maybe 10,000 times? At maaring meron dong nanunukso. Simeon, Nana, anong kalokohan yan? Pero sila'y nagtiyaga, nagtiis, sumasampalataya. At sa patnubay ng Espiritu Santo sa verse 26, sa providensya ng Diyos, sila'y nagkatagpo dito sa templo ng Diyos. At na makita ni Simeon at sa patnubay ng Espiritu Santo, nakita niyang ang sanggol na ito. At kinuha, hindi ko alam paano kinuha, nagpaalam marahil, pero nang kinuha niyang sanggol, ito ay napakaganda sa mga taong naghihintay sa Diyos at matapat sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos expectantly and praying to God night and day, and trusting God no matter what. At nang dumating na yung reward, inilagay niya sa kanyang bisig ang sanggol at sinabi niya sa verse 29, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang alipin mo'y pumanaw ng kapayapaan. Yan ang ibig sabihin sa Latin na nunc dimittis. Ang dimittis, ibig sabihin ay, now let me depart. Para sa sundalo na nagbabantay, na matyaga, na bantay, pagkatapos ng kanyang trabaho, pagkatapos ng kanyang pagbabantay ng matagal, natapos na, at siya'y magre-report na, at pwede na siyang mamahinga. Ito si Simeon. Pwede na ako mamatay ayon sa iyong salita. Napakaganda nito eh. Hindi siya naghanap ng anuman sa sanlibutan at sanlibutan hindi nagbigay sa kanya ng anumang satisfaction at hindi talaga. That's why sinabi sa Biblia, love not the world and the things of this world. 1 John 2:15 and 17. Sagat papanaw ang sanlibutan at kasama ka.
Ang mga bagay sa Diyos, lalo ng kaligtasan, ay mananatili magpakailanman. Ito ang awit ni Simeon. Ito ang awit ng kaligtasan. And so gusto kong i-apply ito ngayon sa inyo. Dahil maraming allergic sa usapan ng kaligtasan, ng salvation. Obserbahan niyo ba yan? Sa inyong mga kaibigan, sa usapan. Pag pinag-usapan na yung tungkol sa allergic sa kaligtasan, allergic sa salvation. Yung iba, tinagtatawanan. Yung iba, binabaliwala. Hindi ako kikita dyan. Sabihin ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, itong paksa ng kaligtasan, it is about life and death. It is about heaven and hell. So tanungin kita, ikaw ba'y ligtas na? Ikaw ba'y tunay na ligtas? Sa paraan ng Diyos kay Jesucristo lamang, that walang ibang pangalan na ibinigay sa balat ng lupa o sa ilalim ng langit, maliban sa pangalan ng Jesus. O nakikiusap kami sa inyo, ang Panginoon, ang tagapagligtas. Siya ang liwanag sa madilim na sanlibutan dahil sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon na, I'm the light of this world. Ikaw ay nasa kadiliman kung wala ka kay Jesucristo. Subalit kay Kristo ay maaari mo maranasan ang pagpapala ng kaligtasan. Gusto rin kitang bigyan ng babala dito sa propesya ni Simeon sa verse 34. Na kung saan ang mga tumanggi kay Jesucristo, Hudyo man o Hintil, ang sino mang tumanggap sa Kanya, sinabi sa verse 34, sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel. Narinig ninyo? Kapag tinanggihan mo si Kristo, ikaw ay babagsak at hahatulan at itatapon sa impyerno. Kapag tinanggap mo siya dahil sa kanyang habag sa iyo, dahil sa tulong ng Espiritu Santo, sa iyong pagsisisi na regalo at pananampalataya na regalo niya at purihin ng Diyos. Nakakita niyo ba ang Mateo 25, basahin ninyo sa inyong pag-uwi o sa inyong oras, meron ditong kambing at tupa. Hahatiin ng Diyos ang lahat ng tao. Sa kaliwa ay mga kambing. Sa kanan, ang mga tupa ng Diyos. John 10:27, my sheep hear my voice, and they follow me. I give them eternal life. No one can snatch them in my hands and in my Father's hands. So pagdating ng araw na yon, ikaw ba ay nasa kaliwa o sa kanan? Ikaw ba ay kambing o tupa? Nakikiusap kami sa iyo. Ito ang Panginoong Jesucristo na naghirap ayon dun sa pahayag din sa verse 35. Maging kay Maria sa kanyang namasdan sa Kalbaryo. Dahil sa ating paghihirap, dahil sa ating kasalanan, siya'y naghirap. Dahil sa ating kasamaan, dahil sa ating rebelling puso, inalay ng Panginoon upang tayo'y matubos at maligtas. Ito ang ating Panginoong Hesus. Nagpasakop siya sa banal na kautusan, alang-alang sa kanyang bayan. Ito ang Panginoong Hesus, ang tanging tagapagligtas at manunubos sa sumpa at hatol ng kasalanan. Come to me, sabi ng Panginoon. Now, come to me. I'll give you rest. Hindi ko kayo tatanggihan. And so magtatapos ako dito, mga minamahal na kapatid. Maliwanag ba sa iyo ang kadakilaan at kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo? Kayo na matagal na nakapakinig ng pangangaral dito sa pulpito na ito,
tungkol sa Panginoong Hesukristo, ikaw ba'y lumago? Ngayong pandemya, 2 taon na, ikaw ba'y lumago sa iyong pag-ibig at kaalaman at dedikasyon at pagtitiwala sa Kanya? May narinig akong kwento ng isang sculptor na gumawa ng picture daw ng Panginoon Hesukristo. At ginalingan niya talaga, napakagaling at napaka-famous ng sculptor na ito, ng statue na ito. And so maraming mga tao sa maraming malalayong lugar ang naglakbay para makita nila ang magandang statue na ito. At nung pumunta sila, nagpaikot-ikot sila doon, tiningnan mabuti ang lahat ng anggulo, sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Tiningnan nilang lahat at medyo nawala yung kanilang excitement. Nawala yung kanilang kasiyahan. Meron silang hinahanap. Ang tanong nila sa sculpture, ano bang best position or angle para ma-appreciate ito? Ang sabi niya, you must kneel. Kailangan mong yumukhod, lumuhod. And that's the point. Kung hindi ka nagpapakababa, hindi ka sumasamba sa Panginoong Hesukristo, hindi mo makikita ang Kanyang kaligtasan. Hindi mo mararanasan ng lahat ng Kanyang pagpapala ng kaligtasan. Kaya symbolically, tayo'y lumuhod sa Kanya. Metaphorically, tayo'y magpakababa sa Kanya. Sa puso natin, tayo'y tunay na magpakababa sa Kanya. Sa ating mga gawain, tayo'y magpakababa sa Kanya. Kagaya ni Simeon, ni Ana, ni Jose, ni Maria, at marami pang iba. Purihin ang ating Diyos. Naway iligtas na kayo sa sumpa. Naway sumama tayo sa Kanyang pangako, bagong langit, bagong lupa. Tayo manalangin. Aming Ama sa langit, pagpalain mo ang iyong salita. Palakasin mo ang iyong mga anak. Magligtas ka ng nasa labas ng iyong kaharian. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tumindig tayo.